at si DOTR, dating DOTR, Vince Dizon nga po ang pinalit doon po sa DPWH, mga bossing. Eto, ano ang gagawin niya doon sa DPWH? Korupsyon, wala na raw babalikan sweep sa DPWH. Yan ang direktiba ng Malacanang kay bagong dalagang Secretary Vince Dizon. Lahat ng sangkot sa korupsyon, wala na raw babalikan posisyon. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa unang araw ni Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH, courtesy resignation ng buong ahensya ang dalang balita nito. Ayon kay Dizon, sa galit ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga maanomalyang flood control project, ang first marching order sa kanya, linisin ang DPWH. Ayan, linisin. Lahat, sibak, alis, no? Magaling ho si Vince Dizon, mga kababayan eh. Pagka ho napakinggan natin lahat to ng buo, yung mga gusto niyang i-implementa ho dyan sa DPWH, mga bossing, talagang mapapasab, okay, tama yung mga hakbang o tama yung mga iniisip na gawan ni Vince Dizon ho. Unang-una ko pong order na igagabas ay ang pag-order ng Pansit Malabon. joke lang. Unang-unang order na ilalabas po ni Secretary Vince Dizon ay pag-order po ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director, hanggang District Engineer. Nako. Siguro, sige, lahat, resignation, no? Tapos, iisa-isahin nila. Iisa-isahin niya. Lahat ng napapabalita na merong korupsyon na ginagawa o di umanong pagnanakaw sa gobyerno, sa kaban ng bayan, siba, sige, accept yung resignation, accept. Tama, ano? Galing. Ng buong bansa. The President wants a clean sweep. Ayon sa Malacanang, kumpiyansa ang palasyo na marami pa namang matitino sa loob ng ahensya. Pero anya Dizon, imposibleng mangyari ang korupsyon sa mga proyekto kung walang kakonsyaba na opisyal sa DPWH. Meron yan. Meron talaga yan. Ito mga bossing, doon sa PICAB, ano po, yung mga nagbibigay ng lisensya o nagbibigay ng mga something like that. Diba may napabalita pa, meron pa tayo na i-vlog nun nang sinasabi humingi ng 7 million. Mamukat-mukat mo ang sinasabi sila din, yung mga contractor din sila. Paano yun? Diba? Kani-kanila na lahat talaga. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off. Di ba? Correct. Tama. Meron talaga yan. Bebe mo paano? Sasabihin, completed na. Check mo nga. Wala naman, boss. Wala naman talagang ganun. Sige, palusutin mo na yan. No, ito ang sayo. Ito ang porsyento mo. Talagang may pipirma. Tama nga naman yung kanyang iniisip. Sa mga proyektong yan, paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang naguni-guni lang, na wala naman talaga? Siyempre, kailangan i-check yan, puntahan mismo, di ba? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Bukod sa courtesy resignation, effective immediately kapag may pruweba na ghost project ang isang proyekto ng contractor, automatic, lifetime practicing ban ang matatamasa nito sa lifetime na. Hindi kasi yung binabanggit doon, parang 5 taon o kung ilang mang taon lang yung magiging ban. Kapag ka okay na ulit, tapos na yung ban, okay na, rekta na ulit, no? Kahit madami kang hindi natapos na proyekto, kahit may mga ghost control, may ghost project ka, tapos na yung ban, okay na. Kay Vince Dizon, lifetime ban. Tama naman, diba? Gumawa ka na ng katiwalian dati pa Sinayang mo yung pagkakataon na ikaw ang bigyan ng oportunidad pero hindi mo pinahalagahan. Ban ka na, forever. Diba? Wala na hindi, tatapusin ko, gagawin po namin, no? Para ganyan. Wala nang ganyan. Ban agad. Lalim ni Dizon. Kasama sa lilinisin ni Dizon ang PICAB o ang Philippine Contractors Accreditation Board. Ayun, yung nag-accredit. Bakit daw ho, mga kababayan? Kasi sila mismo mga kontraktor. Na siyang nagbibigay lisensya sa mga contractor. Inamin ni Dizon na malaki ang problema ng DPWH lalo't wala ng tiwala ang publiko sa ahensya.
Dagdag niya, matagal-tagal ang gugugulin niya para maitayo muli ang ahensya. Kung bakit tinanggap ni Dizon ang posisyon, If the president calls you, you have to answer the call. Correct. Tama. No? Pagkakataon mo yan. Pagkakataon mo na makagawa ng napakaganda para sa bayang Pilipinas, sa lugmok na bayan natin, no? Pagkakataon mo na isa sa mga tao na makapagpapaangat nito. Bakit hindi? No? Kaya lang ho, yung may mga yagballs ang tatanggap yung mga ganyan na mga patawag ng Pangulo. Pagka wala kang yagballs, naku, hindi ka pwede dyan. Ikaw ang lalamunin nung mga nasa loob. Ikaw ang pasusunurin nung mga nasa loob. Kasi para sa bansa to eh. Correct. If the president calls you to serve, you serve. sinabi naman ni PBBM na very good si Dizon sa DOTR, kaya siya ang napili nitong pumalit kay former Secretary Manuel Bunoan na siya namang umako Nag-resign si Bunoan. Siguro ang akala niya, pag nag-resign ako, wala na. Kayo-kayo na lang dyan. Hindi ha, hahabulin ka pa din niya kapag kami na nakita na kasama ka dyan sa korupsyon. sa flood control anomaly. I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to public works because he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. Sa ngayon, wala pang executive Sabi ni Henry Victorio, si General Torre, ang bagay dyan, Sir Mark, kasi may balls talaga. Balay mo naman, sir. O yan, inuna na kay ano. O dahil si General Torre, nagpapahinga pa, nakabakasyon pa, sige, ikaw muna. No? Tapos saka yung announcement kay General Torre. Kasi talaga naman sinabi, di ba, nila Atty. Claire, naniniwala ba tayo doon sa mga tao na yun? Oo! Yun yung laging mga kausap ng presidente. Bakit hindi natin papaniwalaan yung kanilang mga sinasabi na meron talagang naghihintay na posisyon para kay General Torre? Baka kasama ni Dizon yun. order ang Independent Commission na magpapataw ng sanctions sa mga mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Revelasyon pa ng Pangulo, dismayado siya na may insertions pa rin sa 2026 budget ang nakalusot sa National Expenditure Program. Sabi, ang kakapal na mukha talaga, no? Biruin nyo ho, mga bossing, talagang sobrang balitang-balita na lahat ito. Na talagang sinisiyasat, iniimbestigahan lahat. Pero ibang klase. Palulusutin pa din namin yan. Diba? Anong mainit ngayon? Wala. Palulusutin pa din namin yung mga insertion na yan. Pagbigay ni Dizon, ang problema kasi sa DPWH, pumapayag sa basta pwede na, kaya ang daming substandard projects. Ngayon, hindi na raw pwede ang ganitong gawain kay Dizon at kampante siya na sa huli talagang may mananagot. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. O yan, may mananagot.